Magandang gabi po sa inyong lahat. Noong panahon ni Jesus, hindi tulad ng ating panahon ngayon, yung sakit na ketong o leprosy ay isa sa pinakamalubhang sakit na mararanasan ng isang tao. Ang isang tao kapag nagkasakit siya ng leprosy during that time, parang itinuturing na siyang patay ng kanyang pamilya. Itinuturing na siyang patay dahil wala na siyang paraan upang makabalik muli sa kanilang bayan o sa kanilang pamilya. Ang isang taong kitongin, siya ay sinusuri hindi ng doktor, kundi ng saserdote o ng pari ng templo. At yung pari ang nagsasabi kung siya ay may sakit na ketong o leprosy o wala. At kapag mayroon siyang sakit, ang isinisigaw ng pari ay marumi. And at the same time, nagiging outcast yung tao. At every time na mayroon siyang makakasalubong na ibang mga tao, ayon sa unang pagbasa, sisigaw siya ng marumi. Kailangang ipaalam niya sa ibang mga tao na siya ay marumi. At nung panahon ni Jesus, walang taong gumagaling mula sa ketong. Kaya nga, ang turing sa isang tao na may sakit na leprosy ay parang patay na. Kinakalimutan na siya ng bayan, kinakalimutan na siya ng kanyang pamilya. Kapag ang isang tao sa isang paraan ng himala o kung anuman ay gumaling, nakita niyang gumaling ang kanyang katawan mula sa sakit, babalik siya muli sa pari. Pagbalik niya sa pari, ang pari ulit ang magdi-declare kung siya ay magaling na at gagawin niya kung ano ang iniuutos na alay ayon sa batas ni Moises bilang pagpapasalamat na siya ay magaling na. Ganito ang utos ni Jesus sa Ebanghelyo sa taong may sakit na ketong. Sinabihan siya ni Jesus, "Huwag mo nang ipagsabi kanino man. Bumalik ka sa saserdote ng templo, ipakita mo ang iyong sarili, gawin mo kung ano ang iniuutos sa batas ni Moises ayon sa pagpapasalamat sa iyong paggaling." Ginawa ng taong iyon. Ginawa niya, sinunod niya ang utos sa kanya ni Jesus, pero hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na hindi ipagkalat at ipagsabi sa ibang mga tao ang nangyaring paggaling sa kanya. Kaya nga, naging baliktad ang kalagayan ni Jesus at ng taong kitongin. Papaano naging baliktad? Yung taong kitongin, ibinalik ni Jesus mula sa pagiging outcast, pabalik sa kanyang pamilya. Pabalik sa bayan at pamayanan ng Israel. Si Jesus naman, dahil ipinagkalat ng tao ang balita na siya ay pinagaling ni Jesus, hindi na siya hayagang nakakapasok sa mga bayan. Ang nangyari, si Jesus na ang naging, hindi siya outcast, pero nasa labas na siya ng bayan, doon na lang siya sa mga ilang na puok, pinupuntahan na lang siya ng mga tao. Makikita natin ang dynamics ng pagpapalit ng sitwasyon, ang pagpapalit ng kalagayan. Ibinalik ni Jesus yung tao mula sa pagiging outcast, pabalik sa kanyang pamilya. Siya naman, tinanggap niya ang kalagayan ng tao na hindi na nakakapasok ng hayagan sa mga bayan. Doon na lang siya sa labas ng mga bayan. Yun po ang misyon ni Jesus. Yun po ang nangyari sa atin dahil kay Jesus. Dahil sa kasalanan, nakipagpalit siya ng kalagayan sa atin. Inako niya ang ating kasalanan. Iniligtas tayo mula sa kamatayan. Binigyan tayo ng buhay. At sa pagbibigay sa atin ng buhay, tinanggap ni Jesus ang kamatayan. Tinanggap ni Jesus ang kamatayan. Ilang araw na lang at papasok na tayo sa isang bagong panahon ng ating simbahan, ang tinatawag na panahon ng Kwaresma.
Ito po ang ipapaalala sa ating muli. Sa pagpasok natin sa Kwaresma at sa mga masinsinang araw ng Semana Santa, ipapaalala muli sa atin kung papaano tayo niligtas ng Diyos. Kung papaano tayo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, inako niya ang ating mga kasalanan. At binigyan tayo ng buhay, ang buhay na walang hanggan. Ito po sana ang atin laging aalalahanin. Si Jesus, ang kanyang ginawang pagliligtas, nakipagpalit ng kalagayan sa atin. Nakipagpalit ng kalagayan sa atin. Sa atin, o tayo bilang tao, ayaw nating makipagpalit. Kung ano ang mayroon tayong na estado na maganda ngayon, iisipin natin, bakit ako bababa sa level ng ibang mga tao? Eto na ang buhay ko ngayon, bakit ako bababa sa kanila? Kabaliktaran yung kay Jesus. Siya ay Diyos, pero pinili niyang maging tao. At sa kanyang pagiging tao, nakipagpalit sa kalagayan ng tao. Ang tao na nasa bingit ng kamatayan dahil sa kasalanan, binigyan ulit ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ano naman ito para sa atin ngayon bago tayo pumasok sa panahon ng Kwaresma? Sa ating buhay bilang Kristiyano, hindi ibig sabihin na makikipagpalit tayo ng buhay sa ibang mga tao upang maintindihan natin ang karanasan nila, ang kalagayan nila. Para sa atin, kinakailangan lang natin maramdaman ano ang buhay ng ating mga kapatid na mga outcast sa ating pamayanan, sa ating sosyedad. Mga tao na kinamumuhian. Last Friday, every second Friday, ang atin pong parokya ay naka-assign para magmisa sa Manila City Jail upang bisitahin ang ating mga kapatid na nakakulong doon. Nagmimisa tayo at nagbibigay ng pagkain sa kanila. Last Friday, mayroon tayong mga kasamahan dito sa atin sa ating parokya na hindi pa nila naranasan makapasok sa loob ng kulungan. Hindi nila alam ano ang hitsura ng kulungan. Kaya in-encourage sila. Sumama kayo. Pumunta kayo para magkaroon kayo ng karanasan at makita ano ang buhay nila sa loob. Papaano sila nabubuhay, papaano sila namumuhay doon sa loob. Ano ang ginagawa nila sa loob. Hindi kailangang makulong tayo. Kailangan lang natin makita ano ang kalagayan nila sa loob para maintindihan natin ano ang nangyayari sa kanila doon, papaano sila hinuhubog upang makabalik muli sa ating sosyedad. Re-entry sa ating sosyedad. Naalala ko sa aming probinsya, sa aming diocese, matagal ng panahon ang nakakalipas, may isang pari sa amin na meron siyang kakilala. Yung kanyang kakilala, I think, naging katulong niya sa kumbento, pero sa isang malagim na pangyayari, nakulong yung tao. Nakulong yung taong yun. At binibisita ng paring yun, yung kanyang dating kasamahan sa kumbento. Hanggang dumating sa isang araw na yung nanay nung taong yun ay naghihingalo na. At gusto ng tao na bago man lang mamatay ang kanyang nanay, makita man lamang niya sa huling pagkakataon. Pero hindi pinapayagan ng warden na lumabas yung tao. Delikado nga naman, baka mamaya biglang tumakas na lang. Pero alam niyo anong ginawa ng paring yon? Kaibigan niya yung chief of police. Kinausap niya at siya ang nagbigay ng garantiya. Ang taong ito, babalik. Hindi siya tatakas. Bigyan niyo lang siya ng pagkakataon na makasama, makausap, at makita man lang ang kanyang nanay na buhay pa bago ito mamatay. At ang kanyang ginawa, nakipagpalit siya sa loob ng kulungan.
Pumasok siya sa loob ng kulungan, hindi naman siya ginalaw doon dahil pari siya, pero ibinigay niya ang kanyang sarili para bilang garantiya na yung tao, uuwi ng bahay, syempre may kasama ring pulis, para makita yung kanyang nanay. At isang araw siyang nanatili doon sa kulungan. Isang magandang pagkakataon sa atin para tingnan ang mga tao na nakapalibot sa ating buhay. Alam ba natin ang kanilang kalagayan sa ngayon? May mga pagkakataon pa ba na kinukumusta natin ang ating mga anak? Kumusta ang kanilang pag-aaral? Kumusta ang kanilang buhay? Kinukumusta pa ba natin ang ating asawa? Ang kanilang trabaho? Ang kanilang pinagdadaanan sa trabaho? Ang kanilang mga hinaharap na mga hamon? Dahil sa maraming pagkakataon, wala na tayong pakialam. Wala na tayong pakialam. Hindi na nga tayo nakikialam maging sa loob ng ating pamamahay. Hindi ko lang sure kung naikwento ko na 6 p.m. na misa or somewhere sa mga umaga nating misa, naikwento ko na dati dito yung isa sa ating kasamahan, bahagi ng ating parokya, ang nagpakamatay, nag-commit ng suicide. Nung pinuntahan ni Father Herbert yung bahay, nakapagtataka. Papaanong mangyayari na makakaya ng isang tao na magpakamatay, magbigti, at wala man lamang makakaalam na kasamahan sa bahay? Gayong iilang pamilya sila, iilang kasama sa pamilya ang nandoon sa bahay. Napaka-imposible, pero nangyari. At iisa lang ang dahilan, dahil walang pakialam sa bawat isa. Hindi man lamang tinatanong ang problema ng bawat isa. Hindi man lamang kinukumusta ang kalagayan ng bawat isa. Yun pala, may pinagdadaanan ng matinding pagsubok sa buhay at hindi na ikikwento sa kasamahan sa bahay. Hindi na ikikwento sa kasamahan sa bahay. Nahihiya o baka walang panahon o baka natatakot. Kaya mga kapatid, ang paalala sa atin ng Ebanghelyo, ang paalala sa atin, bigyan natin ng pagkakataon na kumustahin ang bawat miyembro ng ating pamilya. Bigyan natin ng pagkakataon na kumustahin ang ating mga kapitbahay. Ano ang kalagayan nila? Ano ang pinagdadaanan nila? At sa ating pagtatanong sa kanila, malalaman natin kung ano ang hirap, ano ang mga hamon, ano ang mga pagsubok na kanilang hinaharap. At sa ating pakikialam sa kanilang buhay, natututo tayong magbahagi at magbigay.